Sa bawat araw na lumipas, milyong-milyong mga Pilipino ang bumabangon sa kanilang mga higaan upang gampanan ang kanilang mga tungkulin sa lipunan. Bilang isang estudyante, magulang, manggagawa at isang kaibigan. Sa likod ng mga kwento at definisyon, may mga kwento na kung saan ay hindi nasusukat ng datos at istatistika. Ngunit sa likod ng mga tungkuling ito, may mga labang hindi agad nakikita. Mga kwentong personal, mga karanasang hinubog ng tahimik na pagdurusa at ng lakas ng loob na piliing magsalita. Para sa ilan, ang pagkwento ay isang hakbang patungo sa paghilom. Para sa iba, isa itong paraan upang ipaabot sa mundo na hindi sila nag-iisa. Another issue in the education sector, mental health crisis in Filipino youth falling into depression. Aged 15 to Public Act 24 experiencing depression. 12080. Ang mental health ay tumutukoy sa ating emotional, psychological at social well-being. Ito ang humuhubog sa paraan ng ating pag-iisip, pagdedesisyon at pakikitungo sa kapwa. Kapag maayos ang mental health, mas nagiging malinaw ang direksyon ng ating buhay. Ngunit kapag ito ay napapabayaan, unti-unti nitong naapektuhan ng ating trabaho, relasyon at mismong pagtingin natin sa ating sarili. Hindi lamang ito usapin ng matinding karamdaman tulad ng depresyon o anxiety. Ang mental health ay nararanasan ng lahat, araw-araw sa maliliit at malalaking paraan. Kasabay nito ang konsepto ng well-being, isang estado kung saan ang isang tao ay may kakayahang alagaan ng sarili, pisikal, mental at emosyonal. Ang well-being ay hindi nangangahulugang palaging masaya. Ito ay ang kakayahang harapin ang hirap, magpahinga kapag kailangan, at humingi ng tulong kapag hindi na kaya. Ngunit, hindi lahat ng tahanan ay may sapat na espasyo para sa pahinga, lalo na para sa mga bata. Sa kakulangan ng pahinga, espasyo at katahimikan, ang katawan ay napapagod at ang isipan ay natutong magtiis. Kapag siksikan ng tahanan, hindi laging nasisiguro ang kalusugan, pisikal man o mental, lalo na para sa mga batang katulad ni at ng kanyang mga kapatid. Ang oras ng paglalaro ay napalitan ng oras ng pag-aalaga. Ang tahanan ay ang kanyang mundo. Sa paglubog ng araw, dala niya ang pagod ng hindi akma sa kanyang edad. Maraming batang tulad niya, hindi nakikita, hindi naririnig, ngunit patuloy na tumutulong. Ayon sa PhilSARC, 1,900,000 batang Pilipino ang nakararanas na magtrabaho mula sa murang edad pa lamang. At ayon naman sa UNICEF at ILO, ito ay nagdudulot ng malaking stress na kung saan ay nakikita sa kanilang pagtanda. Katulad na sa murang edad pa lamang ay namulat na sa realidad at humihiling na sana ay makaahon sa kahirapan. Sa bawat umaga, may mga kabataang gumigising hindi lamang para mag-aral, kundi para magtrabaho. Si Avril ay isang working student na patuloy na lumalaban. Sa mahabang oras ng trabaho, nababawasan ang pahinga. Kapag kulang ang tulog, ang pagod ay umaabot sa kanyang isipan. Ako si Avril, I'm 20 years old. Kitchen crew ako sa WAN. Mula trabaho, diretso sa eskwela. Walang pagitan, walang pahinga. So, bilang isang working student, paano naapektuhan ng pagod, puyat, stress, at physical and mental health mo sa araw-araw? Naaapektuhan siya kasi minsan late na ako natutulog. So, sa
sa school, madalas, naiirita ako. Mabilis ako mairita, lalo na kapag puyat, pagod, syempre. Lahat naman nakaka-experience ng puyat ka, pagod ka, mabilis ka mairita. Kaya napapansin ko yun sa akin, simula nung nag-work ako. Mabilis talaga ako mairita, lalo na kapag yun nga, sa pagod at stress na. Tapos nagsasabay-sabay pa yung mga schoolworks. So, may inaasikaso pa kasi ako sa bahay. Puyat na ako matutulog. Tapos gigising ako ng 4 a.m. Hindi ka talaga makakapag-focus sa pag-aaral. Lalo na kapag may nag-klase, naantok ka, hindi ka makatulog, wala kang magawa. Ang puyat at stress ay nagdudulot sa kanya ng iritasyon, hirap mag-focus at mental exhaustion. So, sa financial pressure naman po, ano yung naging epekto sa iyo nito sa emotional and mental health mo? Nakaka-pressure siya, syempre, kasi hindi naman sapat yung sinasahod ko sa work ko. Like, as in, hindi talaga sapat. Hindi na kasi ako nanghihingi sa parents ko ng pera. Kumbaga, yung baon, yung sa school, pagkain ko sa school, ako na yon, pera ko na yon. Kaya, kapag may mga priority ako sa school, yung mga personal needs ko, sinasantabi ko na lang muna. Kaya, minsan nakaka-pressure. Paano sa susunod na araw, wala na akong pera. So, bali, hindi lang pala pressures yung nararamdaman mo. Kumbaga, parang stress ka rin. Stress. Physically, emotionally, mentally, spiritually. Kahit pagod, may responsibilidad pa rin sa bahay. Ang pahinga ay palaging nauudlot. Isa si Avil sa tinatayang 8% na kolehiyong mga estudyante sa Pilipinas ang nagtatrabaho habang nag-aaral. At higit kalahati or 56% sa kanila ang nagsasabing ang oras at stress ang pinakamalaking hamon. Kasama na ang kanilang mental health concerns mismo. Bago pa uminit ang kape, handa na siyang lumaban. Pinapabayaan pansamantala ang sariling pangarap para sa responsibilidad. Paano naapektuhan ng pagiging breadwinner ang mental at emotional health mo? Sa bawat sahod, inuuna niya ang pamilya bago ang sarili. Malaki talagang epekto ng pagiging breadwinner ko. Pagkaroon sa mental at emotional health ko. Mula noong ding nawala yung aking ama, inako ko na ang pagiging tatay sa pamilya ko. Ayoko lang nahihirapan kasi yung nanay ko sa mga gastusin. Kaya kahit na dumating ang mga araw na wala kaming pera or ako at may kailangan bayaran o pagkagastusan, ginagawa ko ang lahat ng paraan. Madalas nga akong umiiyak ng pagod. Yung tipong iiyak lang kapag tulog na ng pamilya ko. Ano ang karaniwang ginagawa mo para maalagaan ang sarili mo kapag nakakaramdam ka ng matinding pagod? Minsan, tinatrato niya ang sarili sa simpleng pagkain o hinahayaan ang luha sa katahimikan, malaya at walang patunay na kailangan. Ano ang isang pangarap na pansamantala mong itinabi ng dahil kailangan mong unahin ang pamilya mo? Bukod sa pagiging guro, wala naman ako naging pangarap na profesyon. Isa sa mga pangarap ko ay magkaroon ng bahay na malayo sa maraming tao, lugar na tahimik, at malayo sa ingay ng mundo. Pangarap ko rin magkaroon ng sasakyan. Pero dahil sa litang sweldo, bilang guro at maraming gastusin, hanggang pangarap lang. Sa bawat sandaling inaalagaan niya ang sarili, mas handa siyang magmahal, magbigay at magpatuloy. Naniniwala ka pa ba na darating ang tamang panahon para tuparin ang pangarap na yun? Naniniwala ko na matutupad lahat ng Priscilla Layo, 60 years old. Isang unang tanong po, paano niyo po naapektuhan ng kakulangan sa